finally nagsasalita nila. Sa isang banda rin, 'di ba? Bakit ngayon lang? Ang pinangalanan po itong ICC prosecution na umano'y kasabwat nga ng dating Pangulo doon sa drug war. At nanganganib na baka sila rin ay isuko, no, doon sa ICC sa labas ng ating bansa. Ano ho ba yung komento po ninyo ay hinggil po dyan? Yep, kaya talagang kailangan ng resolbahin ng Supreme Court yung mga petition for habeas corpus dahil nga katulad nga ng sabi natin noon, nung nag-file tayo ng isang urgent motion para madesisyonan na itong mga petition for habeas corpus kasi at that time may mga bali-balita na si Senator Bato de la Rosa daw ay meron ng warrant of arrest. Ngayon, dumami pa yung mga maaaring mabiktima nitong ICC sa ating bansa. Kaya kailangan na talagang umaksyon ng Supreme Court, kailangan na talagang tuldukan ng Supreme Court kung legal nga ba na isuko ang mga Pilipino sa ICC. To be fair to the government, meron tayong naririnig naman ng mga pahayag mula sa DOJ na mas magandang araw na hintayin ang desisyon ng Supreme Court bago aksyonan kung ano man kung may lumabas nga na warrants of arrest para dito sa 8 bagong pinangalanan na co-perpetrator di umano ni Pangulong Duterte. Opo, paano po yan, attorney, na mismong Malacanang, si Yuse Claire Castro na yung nagsasabi na kung meron mang arrest warrant na i-issue na, ilalabas, ipatutupad na ng gobyerno? Yeah, parang taliwas yan naman dun sa sinabi ng DOJ na aantayin yung desisyon ng Supreme Court. Pero hindi naman ako... Kumbaga, ang rinig kong sinabi ni Yuse Claire Castro is kapag humingi ng tulong ang Interpol, kagaya daw ng paghingi ng tulong nito noon kay Pangulong Duterte, i-accommodate ng gobyerno ang hiling ng Interpol. Pero binasag na po natin tong kasinungalingan na to dun sa petition for habeas corpus. Pinakita po natin gamit mismo ang mga dokumento na galing sa gobyerno na walang kinalaman ng Interpol dun sa nangyari. Kumbaga, ang nangyari dito is yung request for provisional arrest of President Duterte nanggaling siya sa ICC at pinadala siya sa ang tinatawag na ang bawat bansa kasi na miyembro ng Interpol, meron silang counterpart office sa bansang 'yon. Pero hindi ito Interpol employees or officials. Ito po ay opisyales ng bansang miyembro ng Interpol. So sa Pilipinas, ang Interpol office sa Pilipinas ay tinatauhan yan ng mga tao galing sa PNP at ang specific name ng office dito is yung Office of Transnational Crime. Doon po pinadala yung sulat, hindi po sa Interpol. So yung request nang galing sa ICC, tapos pinadala siya sa Interpol office sa Manila na hindi naman talaga Interpol kundi mga Philippine government officials. So hindi po nila masasabi na ang Interpol po ang humingi ng pabor sa Pilipinas para huliin si Pangulong Duterte. At kung parehas ang gagawin nila para kay Senator Bato at Senator Go at iba pa, kasinungalingan po yan na Interpol ang humingi ng request or nagbigay ng request para ipahuli sila.
panghuli, kahit naman mag-request ang Interpol, malinaw naman sa rules mismo ng Interpol na ang mga request katulad ng red notice at iba pa ay discretionary yan sa bansa na pinagbigyan nito. So hindi nangangahulugan na binigyan ka ng red notice or request ng provisional arrest na kailangan mong gawin or mandatory sa'yo. Kailangan mong suriin batay sa sarili mong batas kung nararapat bang i-aresto at isuko itong taong ito bago ka umaksyon. Pero malinaw sa nangyari kay Pangulong Duterte na matagal na nilang dinesisyonan na isusuko talaga nila si Pangulong Duterte, kaya isang email lang mula sa ICC ay pinaaresto na nila ito. Opo. Baga, urgent ho ba ang issue na ito para po sa inyong attorney na dapat desisyonan na ng Supreme Court ang inyong petisyon? Oo naman. In fact, di ba, November of last year pa natin hinihiling sa Korte Suprema na desisyonan na ito. Dahil nga, una, kahit na naglabas ng ruling ang ICC na fit to stand trial daw si PRRD, hindi ako naniniwala kasi nakita ko siyang personal Isang buwan mahigit bago siya ipadala sa The Hague at nung January 2024. So nung mga panahon na yon talaga, Jade, alam ko na na wala siya sa tamang kalagayan. Mahina yung pangangatawan niya, tapos hirap siyang makaalala kahit ng mga kakatapos lang ng mga event. So para sa akin, malinaw sa akin kahit hindi ako doktor na hindi siya fit to stand trial. So habang tumatagal na hindi dinidesisyonan ng Supreme Court yung petitions for habeas corpus, palala yung kondisyon ni Pangulong Duterte sa ICC. Tapos, of course, dahil nga hindi umaaksyon ng Supreme Court or matagal ang aksyon ng Supreme Court, nanganganib naman itong sila Senator Bato, sila Senator Go na madakip at ipadala sa The Hague na para sa atin malinaw naman na labag sa ating batas at konstitusyon. Opo. Pero attorney, noong huli nating panayam po namin sa inyo, sabi po after po that time sa pag-reply po ninyo doon sa naging tanong ng Supreme Court sa inyo. At saka may timeline ho ba yung magiging desisyon ng Supreme Court starting from that na since nakapag-reply na po both parties doon sa tanong po ng Supreme Court sa bawat partido? Wala pong timeline na binigay ang Supreme Court, pero ipaalala lang po natin sa lahat na ang petition for habeas corpus kasi urgent yan kahit anong petition for habeas corpus, kahit sino ang nag-request nito, Pangulo man ng Pilipinas o hindi, o dating Pangulo ng Pilipinas o hindi, or nakakulong man sa ICC or hindi, ang feature ng petition for habeas corpus ay dapat mabilis itong ma-resolve. Araw ang binibilang dapat dito, hindi linggo, hindi buwan, hindi taon. So, dapat aksyonan na ito, hindi ito dapat tumagal ng ganito. Dapat araw pa lang ang binibilang na natugunan na ito ng Supreme Court. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, last January pa, this year lang itong reply po ninyo at sa tingin po ninyo, inaasahan natin by this month siguro. Ganun, attorney, ang pakiramdam po ninyong maaaring desisyon ng Supreme Court. Wala tayong kutob kung kailan, kasi kung tayo masusunod, dapat matagal nang tapos itong kasong ito. Kung tayo masusunod, dapat nung nag-file tayo noon nung March 12, napabalik si Pangulong Duterte agad-agad dahil habang nasa kustodiya pa siya ng gobyerno ng Pilipinas, kasi
gobyerno pala natin ang nag-charter ng eroplano, napabalik agad, at siguro within a few weeks or a month dapat natugunan na or na-desisyonan na ng Supreme Court, nalatag na nila kung yun nga, legal ba or illegal ba na mag-aresto at magsuko ng isang Pilipino batay lamang sa isang warrant of arrest mula sa ICC na wala namang jurisdiction sa Pilipinas. Opo. Ang sabi pa ng palasyo ni Yuse Claire Castro po, attorney, na baga i-quote ko lang, hindi ba mas maganda kung korte na hindi na-impluwensyahan at hindi masasabing namumulitika ang siyang didinig para walang masabi hinggil nga po dito sa kaso ni FPRRD at ng iba pa dyan po sa ICC? Well, unang-una, ano namang basehan niya para sabihin na ang ICC ay hindi na-impluwensyahan? 'Di ba? In fact, yun ang pangunahing kritisismo sa ICC, na nai-impluwensyahan ito at namumulitika ito, at kaya naman marami ng bansang mga umaalis sa ICC, at yung ibang bansa ay tumutuligsa pa sa ICC dahil sa pamumulitika nila. At pangalawa, para sa akin hindi katanggap-tanggap na ang spokesperson mismo ng Pangulo ay binibigyang duda ang integridad ng mga huwes at mga korte natin sa Pilipinas. Ang dapat manaig talaga dito ay ang batas natin, at ang batas natin sinasabi dapat dito litisin ang mga yan, dahil dito sa Pilipinas ang venue ng alleged crime. So dapat ang Pilipinas at ang Philippine courts ang lumitis sa anumang kaso involving that. Opo. At natutuwa naman tayo na kahit mga kalaban sa politika ng mga Duterte ay nagsasalita na recently na dapat naman talaga dito na sa Pilipinas ilitis ang mga inaakusahan ng kunyari extrajudicial killings related to the drug war. I think sinabi ito ni Senator Bam Aquino. Tapos nakita natin na si Senator Ping Lacson naman nagsalita na bago umaksyon or bago i-implement ang anumang warrant, dapat ilapit or isangguni muna ito sa Philippine courts. Opo. At dagdag pa dyan, attorney, sinabi po ng palasyo na kung meron tayong batas nga na sinusunod dito sa Pilipinas, meron din pong batas na pumapayag sa gobyerno na isurrender yung mga alleged defendants nga to the International Criminal Court. Anong batas po itong nalalaman po ninyo, attorney? Walang ganyang batas. Ang sinasabi niya siguro is yung Republic Act 9851, pero kagaya nga ng paulit-ulit nating sinasabi, doon kasi sa RA 9851, pinapahintulutan ng gobyerno na imbis na litisin dito, isurrender yung akusado sa isang international court na nag-iimbestiga na for the same crime. Pero ang paliwanag nga natin dito, batay mismo sa deliberations ng Kongreso, ng Senado sa batas na ito, meron lang ganong option yung gobyerno kung may jurisdiction yung International Court. Pero sa pagkakataon na to, matagal nang walang jurisdiction ng ICC. Nakalimutan ko na po yung mga taon, pero baka 2019 pa ho tayo hindi miyembro ng ICC. That's when the withdrawal of the Philippines from the ICC took effect. And meron pong provision sa Rome Statute na nagsasabi na kailangang magsimula ang anumang investigation bago take effect yung withdrawal ng bansa. Dito po ang nangyari, nagsimula ang investigation ng ICC noong 2021 na. In other words,
2 taon na pong nakalipas na naka-withdraw na tayo bago sila nag-investigate. So, malinaw po dito na walang jurisdiction ng ICC. Attorney, sa nakikita po ninyo, maraming nagsasabi politika ang nasa likod nga nitong paglalabas ng mga pangalan, listahan ng mga umano'y kasabwat ng dating Pangulo sa drug war. Sa tingin mo, dahil political issue ito, ay medyo natatagalan, nahihirapan po ang Supreme Court na maglabas po ng desisyon doon sa mga petition po ninyo about po dito sa pag-aresto kay dating Pangulong Duterte? Maaring ganun nga, Jade. And yun ang nakikita nating isa sa mga rason baka mahirap tignan itong kasong ito na hindi sinusuri yung political consequences, pero hindi yun ang trabaho ng Supreme Court. Ang trabaho ng Supreme Court is tignan kung ano yung facts, tignan kung ano yung batas, at i-apply yung batas regardless kung ano mang political consequences. And to be fair to the Supreme Court, in the past, gano'n naman siya, gano'n naman ang pinapakita nito. Kunyari, doon